Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, walang hanggan ang iyong kapangyarihan, walang hindi mapanyanyari sa iyo. Ngayon man, mas pinili mong ilitas kami sa paraan ng papapakasakit at pagkakasakripisyo upang maunawaan namin kung hanggang saan ang kaya gawin ng isang namamahal. Upang maunawaan namin na ang tunay na pag-ibig ay ang pag-aalay ng sariling alang-ala sa minamahal, lalo pa sa amin ang hindi naman karapat-dapat mahalin. Walang hanggang ang pag-ibig mo sa amin. Ayaw mag-ahuling wika haba makabayubaybay sa krus ay magasalita ng pag-ibig. Sa kabila ng lahat ng iyong paghihirap, sa mga pasakit ng iyong tinamo, dahil sa aming mga pagkakasala, hindi gali ang namutawi sa iyong mga labi, kundi magasalita ng papapatawa, pag-asa at katiyakan sa buhay na walang hanggan. Nawa sa aming pagninilay sa iyong mga huling wika ay makaroon kami ng isang pusong tapat, isang pusong tunay na nagsisisi, isang puso handang magbago, at isang puso nakahandang magmahal ng tunay kahit pa nasasaktan. Turuan mo kami magmahal katulad ng iyong pagmamahal, walang kondisyon na walang hinihintay na kapalit. Amen. Holy darkness, blessed night, heaven's answer hidden from our sight. As we await you, O God of silence, we embrace your holy night. I have tried you in fires of affliction. I have taught your soul to grieve. In the barren soil of your loneliness, there will I plant my seed. Holy darkness, blessed night, heaven's answer hidden from our sight. As we await you, God of silence, we embrace your holy night. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ng 2 salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang pagpapatawad na ipinalangin ni Jesus noon siya ay nakabayubay sa krus ay hindi lamang para sa mga tumuya at humatol sa Kanya ng kamatayan. Ang Kanyang pagsusumamo sa Diyos Ama ng kapatawaran ay para sa ating lahat. Ipinakita ni Jesus ang Kanyang pag-ibig bilang tagapamagitan sa atin at sa Diyos Ama. Katulad niya, tayo ay nakakaranas din ng mga pagsubok sa mga taong kung minsan ay napagkahirap ibigay ang pagpapatawad. Sa araw-araw nating panalangin ng Ama namin, ang bahaging, patawarin mo kami sa aming mga sala, kaya ng pagpapatawad namin sa mga nakakasala sa amin, at timba itong naisa sa buhay.
Isinasama ba natin sa ating panalangin ang kapayapaan para sa mga nakakasala sa atin? Pagnilayan natin ang mga salitang ito at pakinggan natin si Carol sa kanyang kwento. Magandang hapon po. Ako po si Caroline Liaban. Ang unang wika, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Panganay ako sa 5 magkakapatid. Mag-isa kaming tinaguyod ng aking ina sapagkat iniwan kami ng aking ama. Dumating ang pagkakataon na kailangan kong tumira sa aking ama upang ako ay makapag-aral ng kolehiyo. Binalot ng takot at puot ang pagkatao ko nang molestyahin ako ng sarili kong ama. Tinakot at pinagbantaan ang buhay ko. Tahasang tinanong ko sa Panginoon, bakit kailangan kong danasin ang dusa? Patuloy ako nananalangin sa kabila ng aking pagdududa sa Panginoon. Naulit ang tagpong iyon. Dumating sa sakdulang nanlaban ako, may kutsilyo. Sinabi ko sa kanya, subukan mo lang lumapit sa akin. Magpapakamatay ako. Tapusin ko na to nang matapos na ang kahayupan mo. Marami ako masasakit na salitang binitawan na nakapuko ng damdamin niya. Lumuhod siya sa harapan ko. Sabi ko, umalis ka nga sa harapan ko. Hindi ako Diyos na dapat mong luhuran. Magpunta ka ng simbahan, mangumpisal, at tumingi ng tawad sa Diyos. Sabi niya, patawarin mo ako. Natukso lang ako, kamukha ka lang ng nanay mo. Walang hiya ka. Dito pa lang sa lupa, sinusunog na yung kaluluwa mo. Umiyak siya ng sandaling yun. Sinamantalang pagkakataon, tumakbo ako palabas. Laking gulat ko, nakapadlock ang gate. Wala akong nagawa. At ang kutsilyong yun, ang patuloy kong naging gabay. Hawak ko araw at gabi. Patuloy ako nananalangin naway maalis ako sa kinasasadlakan ko. Laking tuwa ko, nandalawin ako ng aking ina. Pilit akong sumama sa kanya. Nagalit siya sa akin. Sabi niya, anong kalokohan ang ginagawa mo? Bakit mo ginawa yan? Marahil may kasalanan ka. Paano na? Saan ka natitira? Ang pag-aaral mo? Ang kinabukasan mo? Sinabi ko sa kanya ang pinagdaanan ko sa kamay ng aking ama. Ngunit sabi niya, pwede niya bang gawin sa'yo yun? Anak ka niya. Ikaw siguro nagpakita ng motibo para kung binagsakan ng langit at lupa ng sandaling iyon. Ang inaasahan ko mahigpit na yakap, galit ang kapalit. Nagpupuyos ang damdamin ko, nasaan ang katarungan? Sabi ko, sa mga sandaling iyon, hindi ko magawang magalit sa aking ina sapagkat siya ang sagot ng aking mga dasal. Mula noon, tikom ang aking bibig. Sa edad kong 17 years old, hindi ko alam kung saan ako tutungo, kung paano ko bubuhin ang pera-peraso kong pagkatao. May mga gabing dinadalaw ako ng mga pangungot sa buhay ko. Sa kabila ng aking kawalan, pananalig at pananampalataya, Panginoon ang aking naging sandigan. Simbahan ang aking takbuhan. Mahabang oras na nakaluhod sa harap ng Blessed Sacrament. Doon ko binubuhos ang luha ko, ang paghingi ng ihakap sa mahal na Inang Maria na maging ina ko din, upang maibsan ang sakit na nararamdaman ko. Dumating ang pagkakataong pinagkalooban ako ng Diyos na makasama sa buhay. Sabi niya minsan, panahon na para palayain ang sarili mo. Sa madalit sabi, nagpunta kami sa tahanan ng aking ama. Hindi ko man tahasang sinabi sa kanyang pinapatawad ko na siya. Marahil sapat na ang sabihin ko, Merry Christmas, Tay. Yun ang pinakamagandang regalong natanggap ko sa araw ng Pasko. Ang magpatawad, yakapin ang kaaway, mahalin ang kapwa. Magbalik loob, patuloy na manalig at manampalataya sa Diyos. Tunay na matatagpuan ang kapayapaan. May God be praised.
Panginoon, sa kasalukuyan ay namumuhay kami sa isang mundong walang katahimikan, maraming giyera, away at gulo. Ito ay bunga ng kasakiman, galit at walang tigil na gantihan. Bilang mga bata, nais naming mamuhay sa isang mundong payapa at puno ng pagmamahal. Sa isang komunidad na may pagkakaunawaan, turuan mo ang bawat isa na magpatawad katulad ng pagpapatawad mo sa amin noong ikaw ay nasa krus. Hindi mo tiningnan ang lahat ng pagmamalupit at masasakit na salita. Pagkus pinatawad mo ang mga taong nanghamak at nang alipusta sa iyo dahil mas nanaig ang iyong pag-ibig. Katulad mo, tulungan mo kaming magpatawad kahit pa sa mga taong hindi man lang humihingi ng tawad. Maging tunay nawa ang aming panalangin sa tuwing dinadasal namin. Patawarin mo kami sa aming sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, "Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami." Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama at sinabi niya, 'Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na.'" Sumagot si Jesus, Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon din isasama kita sa paraiso. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon di sasama kita sa paraiso. Alam ng Diyos ang laman ng ating puso. Ang totoong pagsisisi ay nagmumula rito. Naranasan ng nagtitikang magnanakaw ang bigat ng kanyang kasalanan at nang kanyang makita si Jesus, naramdaman niya ang grasya ng pagpapatawad nito. Kahit pa sa huling sandali, tunay na pagsisisi sa kanyang mga nagawang kasalanan ang ipinakita ng magnanakaw, kaya naman naramdaman nito ang pag-ibig ng Diyos. Bigyan inspirasyon nawa tayo ng Espiritu Santo upang magkaroon ng tunay na pagsisisi sa ating mga puso. At pakinggan natin ngayon ang kwento ni Richard Ucab. Ako po si Richard Ucab, member ng CFC Community at Lay Minister sa St. Francis Xavier Parish. Katotohanang sinabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Dati po akong mahiyain at malayo sa Diyos. Ayaw kong makipag-usap sa tao at hindi po ako nagsisimba. Nagsisimba lang kapag gusto ko. Mas pipiliin ko na lang na magtatrabaho kaysa magsimba. Kaya ang resulta ay pagod na pagod ako sa katatrabaho. Nagiging mainitin din ang aking ulo at laging galit. Masungit na ibintot ko ito sa aking mga anak at sa asawa. Napagbubuhatan ko sila ng kamay kapag hindi ko nagustuhan ang kanilang sagot. Kapag ako naman ay tumataw sa aming tindahan, madali rin akong mainis sa mga bumili lalo na kapag nagkamali sila sa pagbili. Alam kong mali ang aking pag-uugali noong mga panahon na iyon, ngunit nahirapan akong baguhin ang ugaling iyon. Madalas kami ng aking asawa naman yan sa CFC, subalit si Mrs. lang ang umaattend. Hindi ko nakita ang importansya ng CFC.
Akala ko ay abala lang ito sa trabaho. Sa paglipas ng panahon, unti-unti naming naramdaman ang biyaya ng Diyos. Dahil ang dati naming tahanang maliit ay medyo maluwang na. Ito ay dahil sa tulong ng bayanihan sa FC. Ito ay isa sa mga dahilan kung bakit ako ay umattend ng sa FC. Napansin ko na may naramdaman akong kakaibang sigla sa aking sarili. Ang bayanihan at pagtsatsaga ng mga miyembro ng CFC sa akin ay nagiging daan upang mas malapit ako sa Diyos. Sila ang naging instrumento upang magbalik loob ako sa Kanya. Natutunan ko ang tunay na pagbadadarsal sa pamagitan ng paglilingkod bilang lay minister. Nambitan ako ng maging miyembro ng lay minister ng ating parokya sa pamagitan ni Brother Jong Mangadap noong panahon ni Father Polas. Nabigyang kalagan ko ang importansya ng pagdadarsal at pagsisimba. Sa aking paglilingkod, naramdaman ko kung gaano ako kaswerte na kaya kong magsimba. Marami ang gustong magsimba, ngunit hindi nila kaya. Ako ay naging daan sa pagbibigay ng komunyon para sa mga hindi kayang dumalo ng misa. Nakikita ko ang aking pagkakamali sa pagiging mainitin ng ulo. Hindi ito dahil sa pagod sa sobrang pagtatrabaho. Ito ay dahil hindi ko binigyang importansya ang Diyos sa buhay ko. Hindi siya ang naging sentro ng aking buhay noong mga panahon na iyon. Subalit, sa panalangin ng aking mga kasamahan, nakita kong ito ang kulang upang mabuhay ng kontento at maligaya. Masabi kong nasa paraiso na ako dahil alam kong si Jesus ay kasama ko. Panginoon, itinuro mo sa amin na kalakip na pagsisisi ang pagbabago. Ngunit madalas, hindi tunay ang aming pagsisisi. Marami sa amin, lalo na sa mga matatanda, ang humihingi ng tawad. Ngunit kalaunan ay babalik din naman sa dating buhay na puno ng pagkakasala. Panginoon, pagpadala kayo ng mga taong magsisilbing modelo sa aming mga bata. Modelo ng tunay na pagsisisi at tunay na pagbabagong buhay. Nasa gayon, matuto kaming mamuhay ayon sa iyong kalooban. Sa bawat naming pagsisisi, tulungan mo kaming di na magkasala sa tulong ng iyong biyaya. Nang katulad ng nagsisising magnanakaw, kami rin magiging karapat-dapat magtamo ng buhay na walang hanggan. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na sa tabi nito, sinabi niya, Ginang, narito ang iyong anak. at sinabi niya sa alagad, Narito ang iyong ina. Mula noon, pinatira ng alagad na ito sa kaniyang bahay ang ina ni Jesus. Kinan, narito ang iyong anak. At sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. Sa Ebanghelyong ito, ipinagkatiwala ni Jesus ang kanyang ina sa kanyang minamahal ng alagad. Masakit pa sa isang magulang nang makitan naghihirap ang kanyang anak. Masakit rin para kay Jesus nang iwanan niyang mag-isa ang kanyang ina, kaya't inabiling niya ito sa kanyang alagad. Sa panahon natin ngayon, nararamdaman ba natin ang pagkakabiling ng Diyos upang ating kalingain at tulungan ang mga mahihina, na abandona at mga matatanda? Kaya ba nating alagaan ang ating mga magulang katulad ng pag-aalaga at paggabay na ibinigay nila sa ating kung sila ay tumanda at mahina na? Maging inspirasyon nawa natin ang kwento ibabahagi ni Mercy Navarrosa. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Mercy Navarrosa, taga Zone 3, isa pong volunteer catechist, member
member rin po ng choir, SNDM Choir, Social Communications Ministry at Lay Saverian. Masasabi ko po ang 2022 is our happiest, blessed, and also had to face the family problem. Masaya po dahil yung mga kapatid ko, they had to leave our house for different reasons. Ang panganay namin had the opportunity to work abroad. And yung second ko na kapatid po ay meron ng pamilya. At ang last kong kapatid, yung pangatlo po ay nagpaalam na kasi po magpapari siya. It was blessed kasi it happened in a year. Kaya kami na lang ng isa ko pang kapatid, si Mama, Papa, ang natira po sa bahay namin. But before the year's end, nagkasakit po si Mama. It was the day of her birthday pa. Nagsimula pong mahirapan siyang maglakad at makatayo po dahil nagkaroon po ng weakness yung kanang tuhod niya at mataas rin po yung blood sugar niya. Natapos yung Pasko, bago pa namin na pagdesisyonan na i-confine na si Mama sa isang public hospital. And aside from high blood sugar, may cellulitis siya at mataas po yung white blood cells niya that indicates po na may infection rin siya sa katawan. It was the hard moment for all of us seeing our mama na may sakit. And we celebrated even New Year, Valentine's Day, even Mother's Day sa hospital. 4 na beses po siyang na-hospital. 2022 to 2023. Sa totoo lang po, sa mga panahon na yon, takot po talaga ako. Takot na baka hindi na kami bigyan ng isa pang chance ng Diyos na makasama si Mama. Pero sa kabila ng mga takot na yon, patuloy po akong nananalangin kay Maria at kay Jesus. Sila po yung kinapitan namin. At sa tulong at awa na rin po ng mga kasama po namin sa simbahan, kaibigan, relatives, na nagdasal po kay Mama. At tulad po ng ikatlong huling wika ni Jesus kay Maria at kay San Juan, sabi po niya, di ba, babae, tingnan mo ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Hinabilin sa akin ni Jesus si Mama sa mga oras at araw na yon. At para bang sinasabi niya sa akin na gawin mo yung lahat ng makakaya mo para alagaan at maging isang ina at maging isang ina sa iyong nanay. Naging nanay po ako in an instant. Hindi lang kay Mama, pero sa buong pamilya ko po. I had to do everything para sa family namin. And I had to left everything. Yung serve ko sa simbahan, I had to set aside din. Mula sa budgeting sa pagluluto, sa pamamalengke, sa paglilinis ng bahay. Dagdag pa po na I have a full-time work. Ginawa ko po yun lahat. And to the point na I had to give that. Parang dumating sa point na, Lord, gusto ko na pong mag-give up kasi parang hindi ko na po kaya. Pero malakas po yung kapit ko din sa Kanya eh. Alam kong kasama ko siya, kasama ko ang Diyos sa bawat pag-iyak ko, sa bawat hamon ng buhay namin sa mga oras na yon. Hindi po kami nawalan ng pag-asa. Nagsama-sama kami bilang isang pamilya. At naramdaman ko po na
I was thinking that time, yung mga oras na si Mama po yung nag-aalaga sa akin. And ngayon na binigyan ako ng Diyos ng pagkakataon na alagaan siya, talagang ginawa ko yung best ko para maalagaan si Mama sa abot ng makakaya ko. And hindi lang yung mga doktor yung nagligtas kay Mama, pero alam kong yung pananalig niya din. Yung pananalig namin nagagaling at gagaling siya. Ngayon po, si Mama po ay malakas na sa tulong at awa ng Diyos. Nalampasan po namin yung hamon na yon dahil alam ko pong kasama namin siya. Hindi niya po kami iniwan, hindi niya kami pinabayaan sa higit ng oras na kailangan namin ang Diyos. Maraming salamat po. Panginoon, maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng mga magulang na nagpapadama ng iyong pagmamahal. Ngunit sa kabila ng kanilang pag-aaruga, nagiging kami mga swail, matigas ang ulo at hindi masunurin. O Panginoong Hesus, katulad ng kung paano mong nilingap ang iyong nanay, kahit pa hanggang sa paanan ng krus, kami rin naway matutong pahalagahan ang aming mga magulang, kahit pa sa kabila ng kanilang mga pagkukulang. Dalangin namin sa tulong ng iyong biyaya, kami ay mas maging mapagmahal na mga anak sa kanila. Bilang pamilya, matutunawa kaming manalangin ng sama-sama upang kami manatiling sama-sama sa gitna ng mga problema. Amen. In your darkest hour, did you see me? In your deepest sorrow, did you feel my comfort? In your loneliness, did you take my outstretched hand? Your darkness is mine too, and your sorrows I do share. In your brokenness, my child, I am there. In your time of pain, I embraced you, soothed your wounded spirit, whispered words of courage, led you by the hand when you knew not where to go. For your darkness is mine too, and your sorrows I do share. In your brokenness, my child, I'll be there, and my hand shall never leave you. You are mine, my child. Cast your load upon me and rest your weary heart, as is now and will always be. I am there. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-aalas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus Eli, Eli, lema sabachthani. na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?
Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Dumating din sa punto na parang hindi na naramdaman ni Jesus ang Diyos. Katulad natin, may mga pagkakataon hindi natin maramdaman ang presensya ng Diyos. Kahit anong panalangin, pagninilay o pagpunta sa simbahan, hindi natin siya madama. Ang pangungulila sa Diyos ay nangangahulugan ng pagkahangat natin sa namadama ang kanyang pagmamahal. Sa katunayan, hindi nag-iisa si Jesus sa krus. Kahit nasa labis na pagdurusa si Jesus ay sumigaw, Diyos ko, Diyos ko. Sa pinakamadilim na sandali ng buhay, patuloy na humahanap at lumalapit si Jesus sa Diyos Amang ng may pananampalataya. Magpapatunay ang muling pagkabuhay sa katapatan ng Diyos at sa tagumpay ng pag-ibig na walang katumbas. Sa oras ng matinding pagsubok at hirap sa buhay, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Tayo ay hindi pinababayaan ng Diyos. Ating pakinggan ngayon si Ate Josie sa kanyang kwento. Ako po si Jocelyn Vanderquak. Ako po ay isang member ng El Shaddai Choir sa St. Francis Xavier. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ako po ay na-diagnose ng sakit na aneurysm. At napunta po ako sa iba't ibang hospital kasi po hinanap ko yung ibang option para po mapatunayan sa sarili ko din at ng mga kapatid ko. Pero patuloy po ang pananalangin ko ng Salmo 91 na siya pong naging gabay ko rin sa buong panahon doon sa na-experience ko sa hospital ng 35 days. Hanggang sa sabi po nila, kailangan ako ma-opera ng within 24 hours. Pero salamat sa Diyos kasi lumampas na ako ng 24 hours, hindi na ako critical. Nakakuha na rin ng doktor na siyang sa akin, sabi sa akin na kailangan kong gamutin ng 3 weeks para tunawin ng dugo. Pero nung matapos yun, ay hinanap ko rin po yung paulit-ulit na pangako nila na kailangan daw within 3 weeks, magaling na ako. So, pinatunayan ko naman po sa sarili ko na naniwala naman po ako dun. Hanggang sa dumating din na ako'y hinuhusgahan na nila sa kanilang mga sinasabi na paranoid na ako kasi dahil siguro sa iba-ibang paniniwala, iba naman po yung paniniwala ko sa Diyos. Hindi ko naman po ipinagpipilitan yung sarili ko. Pero salamat sa Diyos kasi hindi niya ako iniwan. Naranasan ko din po doon na mainsulto dahil po lagi ako nag-rosary. Ginagamit ko po kasi yung panyo ng may Salmo 91 nilalagay ko sa ulo ko kasi nung ma-diagnose po ako ng aneurysm sa ulo ako po hindi naniwala, hindi ko po inangkin yung kanilang sinabi kahit critical po yung sinasabi ng doktor. Hanggang sa nakipag-deal po ako kay Lord kasi tumatagal po na umabot na po sa lampas na po dun sa kanilang pakikipag-ugnayan sa akin na ako'y within 3 weeks magaling na dun sa gamot na pangtunaw nila. Nilipat po nila ako sa isolation, tapos sabi po nila kailangan ko nang operahin. Pero hindi po ako pumayag kasi naramdaman ko po doon na ako na lang mag-isa dahil bawal nga po ang papalit-palit na bantay. At
hindi na rin po ako pinupuntahan ng doktor. Kahit po anong patawag ko, hindi na ako pinapansin kasi dun din po paulit-ulit nila akong sinasabihan na paranoid lang ako. Kaya lagi ako nagpapatawag ng doktor. Sabi ko sa sarili ko na kailangan makipag-deal na ako kay Lord kasi nananalig ako na may Diyos na aking pinagtitiwalaan. At sabi ko, kung kailangan kong operahin, hindi ako makakatayo at hindi ako kailangang umuwi. Pero salamat sa Diyos kasi nung time na yon, nung 33 days ko, nakipag-deal nga ako kay Lord na kung hindi ko na kailangang operahin, kailangan kinabukasan po makalakad ako para mapatunayan ko sa kanila na ang Diyos ko naman ay totoo. At salamat sa Diyos, tinugon po ng Diyos ang aking panalangin. Kinabukasan ng 33 days ko, nakatlakad po ako, nakatayo ako mag-isa na walang alalay. Kahit ako lang po mag-isa doon kasi hindi po pinapapasok yung iba-ibang bantay. Sa labas lang. Tapos, yun po, sa sobrang saya ko po nagsisisigaw ako doon dahil hindi sila maniwala na sa sandaling yun ay makakalakad ako, makakatayo ako. Kaya po, sobrang pasalamat ko sa Diyos kasi answered prayer po ako. Tinugon niya yung aking faith na sabi ko, yung himala mo noon saka ngayon pareho lang. Alam ko mangyayari din po yun na himala mong pagpapagaling. Alam kong gagawin mo rin sa akin. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos kasi natupad po yung aking kahilingan sa Kanya. Nakauwi po ako na sa araw pa ng birthday ni Mother Mary na September 8. Kasi po, lagi ako nag-rosary, nanghihingi ako ng tulong sa Kanya na tulungan niya ako manalangin para tugunan ni Lord na ako'y makauwi na dahil hindi ko na po kaya yung nangyayari doon hanggang sa sandaling ito po ako'y nagtitiwala sa Diyos at ngayon malakas na po ako, malusog na at bagamat gradual po yung aking recovery. Salamat sa Diyos kasi nakakapag-serve na uli ako bagamat may mga kasamahan din po ako na katulad ng pinagdaanan ko. Pero ngayon, inaangkin ko na magaling na ako sa biyaya at grasya ng Diyos. Salamat. Panginoon, bilang mga bata, marami kaming hindi naiintindihan. Bakit maraming bata ang kailangang magdanas ng kahirapan? Bakit maraming bata ang kailangang magdanas ng pagmamalupit at pang-aabuso ng mga matatanda? Ito ba ang iyong kalooban para sa mga batang walang muwang? Gayunman, Panginoon, nananalig ako na hindi mo nais maghirap at masaktan ang iyong mga anak. Wala mong kasagutan sa aming mga tanong, batid kong ikaw ay lagi nandyan. Dama mo ang aming paghihirap dahil ikaw mismo ay nakaranas maghirap. Dalangin namin, Panginoon, na sa gitna naman ng kawalang pag-asa ay madama namin at makita ang walang maliw mong pag-ibig. Palakasin mo ang aming pananalig. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, kaya't upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, Nauuhaw ako. Nauuhaw ako. Tayong lahat ay nakararanas ng uhaw. Iba ang pagkauhaw na naranasan ni Jesus. Bukod sa kanyang pagkauhaw sa pag-ibig natin sa Kanya, mas nangibabaw ang kanyang pagkauhaw na tayo ay mailigtas niya sa ating mga kasalanan. Ang uhaw na ito ay mahirap pawiin dahil pagbabalik loob sa Kanya ang magbibigay lunas nito. Tayo rin ba ay nauuhaw sa Diyos? Pakinggan natin si Cecil sa kanyang kwento at gawin nating inspirasyon ang kanyang pagkauhaw sa Diyos.
Ako po si Cecil Mabini, volunteer worker ng Family and Life Commission as pre-K na facilitator. Member ng BEC, El Shaddai, and lay servant of Jesus and Mary, Catholic Charismatic. Nauuhaw ako, ang ikalimang huling wika ni Jesus. Ako po ay namulat na may pananampalataya sa ating Panginoon Diyos bilang isang Katoliko. Ang nanay ko bilang kursilista, siya ang nag-akay sa amin sa mga espiritual na gawain. Kasama na po doon ang pagkukursilyo at pagiging member ng Black Rosary Movement. Ngunit sa paglipas ng panahon, naging busy sa buhay may asawa, pag-aalaga ng mga anak, paghahanap buhay, di ko namamalayan, nawala na rin ako ng oras makapaglingkod sa Diyos. Minsan nakakapagsimba, pag tinamad hindi na, pati pagdadasal minsan nagagawa, ngunit pag busy at pagod, hindi na rin. Hindi na rin po ako nakakapangumpisal. At higit sa lahat, mas inuuna ko na ang sarili kong kaligayahan. Ang aming mga material na naisin hanggang dumating ang pandemic. Nakaramdam ako ng uhaw. Nauuhaw sa mga buhay na salita ng Diyos. Nauuhaw ang aking kaluluwa. Hindi lamang ang aking pisikal na mga kasakitan ang aking inaalala. Ngunit ang aking kaluluwa ay lubos na natatakot. Napaisip ako noon kung ako ba'y dapuan ng COVID at mamatay, nakahanda na ba ako? Ako ba ay makakapasok sa kaharian ng langit? Doon na ako nag-umpisa magbasa ng Biblia, ngunit nung panahon na yon, hindi ko maintindihan ang aking mga binasa. At isang araw, may taga-ibang sekta ang tumawag sa akin at inanyayahan akong makapakinig sa kanilang aral tungkol sa Biblia. At sapagkat ako'y uhaw, pinaunlakan ko iyon. Ngunit marami sa kanilang aral ang taliwas sa aking pananampalataya bilang Katoliko. At nang umabot na sa maling turo patungkol sa Birheng Maria, ay agad akong nagpaalam sa kanila at nagdasal ako, Lord, nagsusumamo po ako sa inyong awa. Kayo po ang maghari sa akin at kung ano ang inyong kalooban ay maganap sa akin. After lockdown po, iniakyat sa amin ang Mama Mary at nakalipas lang ang ilang araw, ay may iniakyat ulit na Birheng Maria. At doon ako ay na-invite na umattend sa Christian in the Spirit Seminar at tuloy-tuloy na sa mga banal na gawain at sa Lakbay Biblia. At nung ako ay naging isang pre-K na facilitator, ang naatas na topic sa akin ay yung kahalagahan ni Mama Mary kay Jesus sapagkat kahit hindi pa niya oras na magmilagro, sa pakiusap ng kanyang ina, ito ay sinunod niya at nangyari ang kauna-unahang ginawang milagro ng ating Panginoong Jesus sa kasalan sa Cana. Sa aking pagninilay, ang lahat ng ito ay hindi nagkataon lamang. Kung paano ko pinaglaban si Mama Mary, ganun niya din ako pinaglaban at siya ang naging dahilan ng paglapit kong muli sa ating Panginoong Jesus. Sa patuloy kong panalangin ng pagsusumamo kay Jesus at pag-attend ng mga banal na gawain, dito nabuhay na muli ang aking pananampalataya at kung ano ba ang layunin ko sa buhay. Na tayo ay ginawa ng Diyos para kilalanin siya, mahalin siya at paglingkuran hanggang wakas upang makamit natin ang buhay na walang hanggan. Naibsa ng aking pagkauhaw at nasumpungan ang mga gawaing nakakapagpabanal at nakakapaglinis ng kaluluwa. Ngunit hindi madali. Makipot ang daan patungo sa katotohanan sapagkat habang lumalapit ako sa Kanya, nagkaroon ng mabigat na pagsubok sa aking buhay. Nung nalaman ko na ako'y na-estafa ng malaking halaga, lumang napakalungkot sapagkat sa isang iglap, ang aming pinaghirapan at pinag-itupunan ay nawala. Lumong ako nung mga panahon na yun. Hindi ko alam kung paano makakaahon muli. At minsan natanong ko, Lord, bakit po? Bakit po kung kailan ako lumalapit sa'yo, ay parang iiwan mo ako? Ngunit sa aking
patuloy pag-attend. Hindi po ako huminto ng pag-attend ng mga gawain. Ay lalo po ako napapalapit sa kanyang dusa. Napapalapit sa kanya. At sa aking dusa, sa aking kalungkutan, ramdam ko na siya ay nasa aking tabi. Na ang aking panalangin tumatagos po sa aking puso. Doon ko nauunawaan na kung ikaw pala ay nasa dusa, na kung ikaw pala ay nahihirapan, nandun siya sa iyong tabi. Sapagkat tinulungan niya po ang aking puso. Binigyan niya ako ng kapanatagan. Siyang Diyos na buhay ang tumulong sa akin upang malagpasan ko po ang lahat ng aking problema nung panahon na yun. Doon ko po napagnilayan na pinapatibay lang pala ako ng ating Panginoon. Na sa ganitong pagkakataon, wala akong ibang nilapitan kundi siya lang. Siya ang ating makapangyarihang Diyos sapagkat kung ako'y nauuhaw, siya ay nauuhaw din sa aking pagmamahal at pananampalataya. Gusto niya na siyang maging number 1 sa aking puso, sa ating buhay. Napakabuti po ni Yahweh. Pag-ibig niya ay walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay at laging tapat kailanman. Panginoon, nauhaw ka sa amin habang nasa krus. Ang iyong pagkauhaw ay hindi sa tubig, kundi ang kagustuhang kami lahat ay mailigtas. Nais mong kami ay manampalataya at sumunod sa iyong landas ng pag-ibig. Panginoon, mauhaw nawa kami sa paghahangad na maipakilala ka sa lahat. Gamitin mo kaming instrumento upang maibahagi sa iba ang iyong mabuting balita, lalo na sa mga hindi pa nakakikilala sa iyo. Malaman nawa ng lahat ang iyong pagliligtas at manampalataya sa iyong pag-ibig. Matuto nawa kaming magmahal katulad ng pagmamahal mo sa amin. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Inilubog nila rito ang isang espongha. Ikinabit iyon sa isang tangkay ng hisopo at inilapit sa kanyang bibig. Pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, "Naganap na." Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Naganap na sa katuparan na ni Jesus ang kanyang misyon upang mailigtas ang sanlibutan. Mahirap maunawaan ang pamamaraan ng Diyos upang tayo ay mailigtas. Kinailangan niyang mamatay upang tayo ay mabuhay. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Kadalasan ang daan patungo dito ay nangangailangan ng sakripisyo. Sa bawat tagumpay nating nakakantang, may mga sakripisyo at kahirapan tayong pagdadaanan. Sa buhay ni Jesus, naganap na ang lahat. Ngunit hindi ito ang wakas. Ngayon na ang panahon upang maganap ito sa ating buhay. Pakinggan natin ang kwento ni Rowena ng kanyang pagtanggap at nasabi niyang naganap na. Mapagpala at magandang hapon sa ating lahat. Ako po si Rowena Barcita Abellada, 45 years old, may asawa, isang parishioner ng St. Francis Xavier Parish. Nakapaglingkod sa parokya bilang isang lector at commentator noong taong 1998 hanggang taong 2014. Naging active member din po ako ng iba't ibang mandated organization. Sa araw na ito, ako po ay nagpapasalamat sa Diyos at sa isang tao na ginamit niyang instrumento upang ako ay anyayahang ibahagi ang aking buhay patotoong karanasan sa inyong harapan. Naganap na. Ito po ang ika-6 na wika ni Jesus habang siya ay nakabayubay sa krus. Noong taong 2015, ako ay nangibang bansa upang magtrabaho bilang isang OFW sa bansang Saudi Arabia.
Kahit na marami akong naririnig at nababalitaan sa bansang iyon na hindi magaganda, ako ay nagpatuloy pa rin na makarating sa bansang iyon dahil alam ko po na hindi ako pababayaan ng Diyos. Nananalangin, nananalig at nagtitiwala sa Diyos na ang lahat ng mangyayari sa akin doon sa loob ng 2 taon ko pong kontrata, ang lahat ay magiging mabuti at maayos. Naganap na. Natapos ang lahat, ipinagkaloob ng Diyos sa akin ang aking idinadalangin sa Kanya. Natapos ko ang aking kontrata sa Saudi at nakabalik ako sa Pilipinas ng matiwasay at muling nakapiling ang aking mga mahal sa buhay, ang aking pamilya. Tunay na napakabuti ng Diyos sa aking buhay at sa bawat isa sa atin. Dumating muli ang 2nd pagkakataon na ako ay makaalis ulit ng bansa. Dininig muli ng Diyos ang aking panalangin. Taong 2021 ang itinakdang panahon ng Diyos upang ako ay makarating sa bansang Doha, Qatar. Sa unang karanasan ko ng pag-alis ng bansa, ako ay excited. Ngunit sa pangalawang pagkakataon, dito ako nakaramdam ng lungkot at takot. Walang excitement tulad ng dati. Kaya pala ganon, ang aking pakiramdam ay dahil doon ko mararanasan ang hindi magandang karanasan sa aking buhay. Ngunit ganon pa man, baon at bitbit ko pa rin sa aking puso ang panalangin at pananalig at pagtitiwala sa Diyos na ako ay hindi niya pababayaan sa bansang iyon. Sa maikling kwento, ako ay nakaranas ng mental abuse sa aking naging employer na babae doon. Hindi ko alam kung bakit napakabigat ng loob at mainit ang dugo niya sa akin. Halos nasisira na ang loob ko at hindi na ako makapagtrabaho ng maayos noong mga panahong iyon. Walang araw na hindi siya galit at ako ay sinisigawan. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar sa kanya. At ang ikinatatakot ko ay ang masaktan niya ako. Nasabi ko sa aking sarili, sana may magic power na lang ako para pagpitik ng mga daliri ko, maglaho na ako bigla sa bahay ng employer ko. Padago ako nagchat-chat at humihingi ng tulong at mga panalangin sa mga taong kakilala, kaibigan ko at ang pari na naging kaibigan ko din. Lahat naman sila ay tumugon sa chat ko kaya nakatulong ito sa akin upang makayanan ko ang lahat at gumaan ang bigat ng aking kalooban. Panalangin ng pagtanggap, iyon ang ginawa ko noong panahong iyon. Sinabi ko sa Diyos habang ako ay nananalangin, tinatanggap ko po kung ano man po ang gusto mong mangyari sa akin. Batid mo po na gusto ko na po talagang makaalis sa bahay ng amo ko. Ngunit kalooban mo pa rin nawa po ang aking masunod. Alam ko po na hindi po ako pababayaan. May hirap, sakit at dusa man ang aking naranasan. Sa tulong at awa ng Diyos, natapos ko pong muli ang aking kontrata. Umuwi po ako ng Pilipinas. At salamat sa Diyos, nakapiling ko muli ang aking pamilya. Tulad ni Jesus na nakabayubay sa krus ng mga panahon nang banggitin niya ang huling wika na naganap na. Masasabi ko pa rin po sa buhay ko na naganap na sa tulong at awa ng Diyos, ipinagkaloob niya na makauwi ako ng Pilipinas. Maraming salamat po. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Madalas, kung ano ang gusto namin ay iyon ang hihingi namin sa iyo. Masyado kaming makasarili dahil ang gusto lang namin ang nais naming masunod.
Tulungan mo kaming matanto ang iyong kalooban, Panginoon, at tanggapin ito kahit pa sa mga pagkakataong hindi kaaya-aya o sa mga pagkakataong may pagdurusa. Makita nawa namin, Panginoon, ang iyong kalooban kahit pa sa kapighatian. Mangyayari lamang ito kung kami bukas sa pagtanggap sa iyo. Tulungan mo kaming tanggapin ka sa aming buhay. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nawala ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus. Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kaniyang hininga. Ama, sa iyong mga kamay, ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Sumuko rin si Jesus, hindi sa kamatayan, kundi sa Diyos. Ibinuhos ni Jesus ang kanyang buong pananampalataya at tiwala sa Diyos Ama. Ang lahat ng kanyang ginawa ay upang ipakita sa atin ang paraan kung paano makabalik rin sa Kanya ang pagtitiwala at pag-ibig. Sa ganitong paraan, ang buhay ni Jesus ay hindi natapos ang kanyang huling hininga. Mayroon pang muling pagkabuhay. Ito ang dapat nating unawain bilang mga Kristiyano. Tunay at lubusan ba ang ating tiwala sa Diyos? Umasa ba tayo'y makabalik sa Kanya sa huling sandali natin dito sa mundo? Pakinggan natin si Freda sa kanyang kwento. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po ay si Ate Freda Kayanan. Member po ako ng Brex family dito sa ating parokya St. Francis Xavier. Ang ikapitong salita ng Panginoong Jesus, Ama, sa iyong kamay ay ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Sinukat po ng pagkakataon ang aking pagtitiwala. Nagkaroon ako ng malubhang sakit. Nagdulot ng matinding takot, pangamba, at kalungkutan sa aming pamilya. Noong una, hirap po ako huminga. Akala ko po, yung nararamdaman ko ay sakit sa puso, kaya nagpa-check up po ako sa aking cardiologist. At ang lumabas okay naman, walang diferensya ang aking puso. Tapos, sabi ko, siguro mga 1 year kong ininda yung hirap sa paghinga. Ang sabi ko, Panginoon, may nararamdaman ako na hindi ko alam kung ano. Gusto ko po siyang, ikaw na po ang tumukoy. Kasi meron po kaming annual physical exam sa office, pero hindi po nakikita. Clear naman po ang x-ray ko. Clear ang lahat na check-up. This time, ipinagkatiwala ko sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, meron talaga something na kakaiba sa nararamdaman ko at di ko alam kung ano. So, ang nangyari, sinagot ng Panginoon yun. Nagka-emergency ako sa office. Na-admit ako sa Makati Med kasi hindi ako makahinga. Doon ako inabutan sa opisina namin sa Makati. Tapos, nung hindi ako makahinga, inadmit ako ng 1 week. So, 1 week, ang sabi sa akin, may pneumonia daw ako. So, the entire 1 week, ginamot ako ng pneumonia. Which is okay, nakalabas ako ng hospital. After ko lumabas ng hospital, siguro mga 1 week din after, bumalik ako sa pulmonologist ko. Sabi ko, Dok, hindi pa rin ako makakahinga. Sabi ko, ano ba talaga to? Sabi ko, 1 week lang akong umayos. Sabi ng doktor, chinek niya ngayon. Ang Makati Med kasi, parang pindot-pindot lang. Lalabas at na-record mo, pating x-ray mo. So, nangyari, sabi ni Doc, ito, ang gagawin natin, yung right lang mo, parang ano siya, parang blurred, parang may cloudy daw. So, nangyari, sabi niya, magpa-CT scan ka. So, nagpa-CT scan ako. Antimano, sabi niya, bumaba ka, magpa-schedule ka agad-agad. Nung nagpa-schedule ako, nakita ang result na may tumor ako sa baga. At ang tumor, kaya pala siya hindi nakikita na bukol siya kasi parang nag-camouflage na siya na part ng baga, na embedded na siya sa baga every time mag-x-ray.
para lang siyang baga din. Tapos, sabi ni Doc, Freda, kailangan mo mag-undergo ng biopsy para ma-make sure natin kung ano itong nararamdaman mo, sabi niya. So, antimano, nagpa-schedule agad ako ng biopsy. So, I was admitted again, same hospital sa Makati Med, ng 3 days. So, for 3 days, na tanggalan ako ng part ng baga ko, na part ng bukol doon sa baga, tapos yun chinek up. Nung andun ako ng 3 days sa hospital, nakakagulat kasi yung room ko, private room, ako lang mag-isa. So, ano nangyayari? Nagro-rosary ako kasi ang tagabantay ko, umaga lang siya, up until 3 lang siya kasi sa gabi asawa ko. Pag 3 o'clock, umalis na yung tagabantay ko. Tapos bigla ko may vision. Nagpakita sa akin ng demon in the middle of my rosary. Sabi ng demon, sabi niya, hindi nagsasalita ang demonyo. Bali napakita siya na walang damit, walang saplot, kalbo siya, tapos hindi nakikita yung ari ng demonyo. Tapos saka ganun lang siya sa harap ko. Ang color niya, it's reddish-orange, na nagmamantika yung katawan niya, nag-oil, na parang gumaganon siya sa akin. Tapos, sabi ko, nagdadalayan ako ng rosary, sinabihan ko siya sabi ko, sa pangalan ni Jesus, hindi ka kasali sa usapan namin ng Panginoon ko, umalis ka. Nawala siya, parang nag-puff siya, nawala. After few seconds, bumalik siya, ganun naman ang pwesto niya. Bald, tapos orange, fiery orange, tapos nakaganon siya, nakatingin na siya. Nanalangin ulit ako, sabi ko sa pangalan ng Panginoong Jesus, umalis ka. Umalis ang demonyo, nawala siya. After noon, doon ko napagtanto na yung result ng biopsy ko hindi maganda. Doon ako humagulhol ng iyak. Sabi ko, alam ko na, hindi maganda ang balita. The day after, dumating yung nag-check dumating ang result. Ang kinalabasan, matindi talaga ang sakit ko. Cancer siya sa baga. Lung cancer, at ang nakakalungkot pa, stage 4A. So, end stage siya agad. Grabe. So, itong mga pangyayaring ito, nagdulot ng matinding kalungkutan sa aming pamilya. Nagdulot ng matinding pangamba. Sinabi ko, mamamatay na ba ako? May mga anak pa ako nag-aaral. Kawawa naman ang pamilya ko. Ang ginawa ko, bumangon ako. Sabi ko, hindi pwede to. Never kong there's no chance na nagtanong ako sa Panginoon. Ang sabi ko lang, lalaban ako, tutulungan ako ng Panginoon. Nagpaalam ako sa polmo ko, binigyan ako ng clearance, uwi ako ng Bacolod. Pag uwi ko ng Bacolod, nanghingi ako ng prayer sa family ko, sa mama ko. Malapit lang sa Bacolod, malapit lang sa bayan namin sa Bacolod, meron dong monastery, St. Ezekiel Moreno. Mga mongha. Tapos, nung andun ako sa Bacolod, every day, may mass sila, 6 o'clock to 7. Yung morning mass na yun, very konti lang taong nagsisimba doon. Siguro makakount mo lang sa fingers. After ng mass, nung nagsimba kami ng asawa ko, after ng mass, ay grabe, nagparamdam sa akin ng Panginoon. Doon naman siya nagparamdam, biglang umambon. 7 o'clock, ang liwanag na ng araw noon, biglang umambon. At nagulat ako, ang naambunan, kami lang dalawa ng asawa ko. Kaya sabi ko, ba't tayo lang may ambon, Dad? Sabi ko ganun, ba't walang ambon yung iba? Tapos, konti lang kasi matao, mga 10 lang ata. Tapos nung naambunan, grabe, ramdam na ramdam ko yung comfort ng pagyakap sa akin ng Panginoon. At ramdam na ramdam ko at the back of my mind na sinasabi niya, Freda, pagdadaanan mo lang to, magtiwala ka sa akin. Pagdadaanan mo lang to, after nito, ibabalik ko ang kalakasan mo. Ayun, alam mo, nung nawala yung ambon, uwi kami dali-dali sa bahay. Kinausap ko mama ko, sabi ko, Ma, humahagulhul ako ng iyak. Mama, kinausap ako ng Panginoon. Sa sobrang takot ko, andyan lang pala siya nakatingin. Hindi pala ako dapat matakot. Sabi ko, kinumfort ako ng Panginoon. After nun, buong puso ko nilabanan at buong tapang ko nilabanan ang sakit na cancer. Sa madaling salita,
nairaos ko yung operasyon ko, naputulan ako ng kanang bahagi ng baga, pinutol yung lower tsaka yung middle lobe. So ang natira na lang, 1/4 na mga upper lobe na lang natira. Pero tignan nyo naman ako ngayon. Up until now, God is just so good. Pinalalakas niya ako. Sa data ko prayer, sa pamamagitan ng dalangin, doon ko siya nakakausap. Doon ako nangingi sa kanya ng lahat na suporta. At lahat ng pagtitiwala, ibinigay ko sa kanya. At yung hope ko na papagalingin ako ng Panginoon andon. Kaya sa ngayon, whatever na nararanasan natin sa buhay, laban lang tayo. Kasi hindi niya tayo pababayaan. At lahat naman tayo mawawala eh. Hindi naman tayo bato sa mundo eh. Lahat tayo mawawala. Kaya habang andito tayo, habang binigyan tayo ng extension ng Panginoon, eh, lahat na napagtitiwala, ibigay natin at pagmamahal at pagsaserbisyo sa Panginoon. Parang sa huling salita ng Panginoon, Ama, sa iyong kamay ay aking ipinagkakatiwala ang aking espiritu. Maraming salamat po. Panginoon, turuan mo kaming ipagkatiwala ang lahat sa iyo. Marami sa amin ang mga nawawala ng pag-asa sa gitna ng mga problema sa buhay. Nagkukulang kami sa pananalig. Patawad sa mga pagkakataong nakakalimutan naming lagi kang nandito kapiling namin. Patawad sa mga pagkakataong iniisip namin kami mag-isa at walang makapitan. Nakakalimutan naming lumapit sa iyo. Panginoon, tulungan mo kaming madama ang iyong presensya sa lahat ng pagkakataon sa aming buhay at palakasin mo ang aming pag-asa. Ipagkatiwala nawa namin ang aming buhay at kinabukasan sa iyong mga kamay. Amen. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, maraming salamat dahil sa kabila man na kami ay hindi karapat-dapat, hindi mo kami iniwan. Tinalikuran ka namin, ngunit kailanmay hindi mo kami kinalimutan. Naging suwail kami na ligaw na landas, ngunit kami iyong inanap. Kami naging mag-aalimbuhang anak, ngunit pagtabo kang lumapi sa amin upang kami salubugin at ibalik ang aming dignidad bilang mag-anak ng Diyos. Maraming salamat sa pag-asang dulo ng iyong pagliligtas. Nilupin mo ang kamatayan at hinangong kami sa kadustaan. Nabigay liwanag ka sa amin sa gitna ng kadiliman at binigyang katuturan ang aming pamumuhay. Kami iyong nagligtas mula sa pagkabulit sa kasalanan. Hindi sapat ang magasalita upang ikay purihi pasalamatan. Ayong kadakila ay hindi maaari ikahon sa magasalita. Kailanmay hindi magiging sapat ang aming magagawa. Ngayon man, mabigyan ko nawa ng katuturan ang iyong sakripisyo. Ang iyong pagmamahal nawa ay mabigyan buhay ng aming pag-ibig sa aming kapwa. Ang iyong paglilitas nawa ay mabigyan saysay sa pagbabago ng aming mga puso at pagsunod sa landas mo. Panginoong, gawin mo kami instrumento upang mabuting balita ay makilala sa lahat ng dako. Lobin mong kami maging tunay na mag-aalagad mo. Inang Maria, ipanalangin mo kami nang kami manatili tapat sa landas ng iyong anak na siyang daan, katotohanan at buhay. Sumaati nawa ang papapala ng dakilang Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo, ngayon at mapas sa walang hanggan. Amen. Walking the path of light, leading to life of love, where everyone should find
sacrifice of all. Live in the way of Jesus. Offer your life for a friend. Follow the love of Christ. For God so loved the world, He gave His only Son, Jesus Christ. Whoever believes in Him shall have everlasting life. Walk in the path of light, leading to life of love, where everyone should follow the greatest sacrifice of all.